Nasa linya natin si Assistant Secretary Miko Clavano ng Department of Justice. Siya po tagapagsalita ng DOJ. ASEC, magandang umaga, si Joel Siweng. Live po kay Super Radio DCWG TV. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng. Maraming salamat po. Opo, Yes, sir. salamat sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Nahuli na po si Congressman Teves sa Timor-Leste. Ano po ang ano pong mga susunod na hakbang ng DOJ? Well, ano po, no, sa ngayon, binavalidate na po ng lahat ng mga lahat po ng mga requirements at documents ni former Congressman Teves sa Timor-Leste. Tinitingnan ho natin kung ano po yung pinakamaganda, pinaka-efficient na process para maibalik si former Congressman Teves dito sa Pilipinas. So ngayon po magkakaroon ng meeting ngayong umaga doon sa Timor-Leste. Yung mga opisyalis po ng Timor-Leste at opisyalis po natin na pumunta doon sa Timor-Leste para po alamin kung ano po yung magiging next na steps, no, para maibalik na si former Congressman Teves dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ASEC, meron ng pending warrant of arrest kay Teves? Yes, Ma'am Weng. Actually, yun po yung naging basihan Yes. ng red notice na Interpol, no? And yun po yung naging basis din kung bakit gumalaw at naaresto si former Congressman Teves. Not by our local authorities here sa Pilipinas, pero ng police po ng Timor-Leste doon. And dahil warrant of arrest ito para sa murder case, tama po? Opo, actually dalawa po yan. No? Oo. Meron tayong 2019 case kung saan naglabas na din po yung korte ng isang warrant of arrest. Meron din pong warrant of arrest doon sa Pamplona Massacre kung saan napatay po si former Governor Roel Degamo. At siyam na iba pa. ASEC, ano? At 10 may yan. iba pa, Oo. at ano po yun hindi lang po multiple murder dahil 10 po yung namatay, meron po ding mga frustrated murder at attempted murder charges. So dahil may murder case dito, ASEC and Joel, so non-bailable yan. So pagdating Yes, niya sa ma'am. Pilipinas, no opportunity for bail, diretso siya ng kulungan. That would probably be the most likely outcome, ma'am, dahil po non-bailable, kagaya po ng sinabi nyo. And magkakaroon na lang po ng arrangement para makapunta sa korte. Saan po most likely maikukulong si Congressman Teves? Well, that's something that is still being discussed right now, ma'am, no? Pero we are making sure po na yung safety and security po ng ating citizen na si former Congressman Teves is at the forefront, at yun po yung pinaka-priority ko natin ngayon. Oo, kasi mahalaga po na mapanatili siyang ligtas at buhay na for Habang anything else nililitis but yung kanyang kaso. No? para mabigyan ng hustisya yung anumang inaakusa sa kanya na sinasabing pinapatay niya o nagawa niya ng mali. Tama po yun. Yun po yung magiging priority ko natin ngayon na na-arestado na po si former Congressman Teves. Okay, yung kanyang pagiging dating kongresista will not matter in this case. Yes po, of course. This is, marami po kasing nakakalimot na itong kaso na ito ay isang napakalaking bagay ho sa ating siguro peace and security issues dito sa Pilipinas. It was done in broad daylight. 10 nga po yung namatay doon po sa bahay mismo ni former Governor Roel Degamo, kung saan nagbibigay po siya ng assistance sa kanyang mga constituent. Okay. So, yes po. ASEC, liwanagin ko lang, ang nakahuli sa kanya Interpol. Tama ba? O yung pulis mismo ng Timor-Leste? Collaborative effort po siya. Yung Interpol po kasi, nagde-deputize po yan sila ng mga law enforcement agencies na nasa local scene. No? So, in this case po, yung East Timor Police at yung NCB, National Central Bureau, na nasa Dili sa Timor-Leste po yung naging lead team dito. Hindi ba makakapekto sa kaso po niya yung pending application niya for political asylum diyan po sa Timor-Leste? Well, dininay na po yung initial request niya for asylum at na-deny na din po yung motion for reconsideration niya. So, hindi na po yun problema sa Timor-Leste. So, right now po, Sir Joel, we are treating this as a immigration violation dahil wala na rin po siyang passport. Passport. Kansilado na yung passport niya. No? Totoo po na nahuli siya habang nag-golf. Yes po. As per our report, he was at around 4 p.m. Yesterday. Nahuli po siya sa Top Golf Driving Range and Bar. Isa po yan sa mga lugar kung saan nagkaroon ng sighting dati.
Okay, mag-isa po ba siya sa Timor-Leste? Wala siyang kasamang kaanak? Yun He's po on ang his kailangan own? po nating i-verify, no? Mhm. Although sa ating warrant for arrest at sa Interpol Red Notice, siya lang naman po ang subject doon, no? Mhm. So, we will have to verify the other facts. Pero sa ngayon po, we are happy na yung subject po ng warrant of arrest at yung Interpol Red Notice ay nahuli na. I'm sure tinatrabaho niyo na pong mapabalik siya rito. Gaano kaya katagal bago Oo. siya mapabalik dito? Meron ba kayo nakikita timetable dyan? Yes, sir. Well, we will probably see kung ano talaga yung timeline mamayang hapon. Magre-report na po yung team natin doon sa Timor-Leste kung anong method or kung anong paraan kung paano natin siya ibalik dito sa Pilipinas. Alright, o sige. Congratulations, Asek. Salamat po sa oras po ninyo. Magandang umaga po Sir, sa thank inyo. you. Maraming salamat po, Sir Joel, Ma'am Weng. Thank Maraming you, sir. Good salamat. morning, Asek Miko Clavano, taga-pagsalita ng Department of Justice, mga kapuso.